Tirada de abad eh. Ulo ka! Paano nga ba gumawa ng DIY emergency light? Alright, magandang buhay mga boss. Unang gawin natin mga boss no is isilant natin yung mga butas niya. Lagyan natin silant itong 4 na butas mga boss. Tapos linisan lang mga boss para magandang tingnan. At dito naman mga boss, sinukat natin ang controller niya mga boss no. Dapat nakasinter talaga siya mga boss para magandang tingnan mga boss. Pagkatapos nagbutas tayo diyan mga boss no. Hindi ganong malaking butas, sakto lang mga boss para sakto lang sa potentiometer. Tapos sinukat natin ang charging port at binutasan natin mga boss. Dapat yung dalawa mga boss no is naka-align siya mga boss para maganda tingnan mga boss. Ayun, sakto lang ang butas niya. Dito mga boss is nag-wiring na tayo sa ating controller. Positive negative, positive negative, ganyan lang mga boss. At dito mga boss, lagyan natin ng BMS ang ating battery mga boss para double safety siya mga boss. Tapos ilagay natin sa box mga boss no. Dapat naka-align siya mga boss no para may space talaga siya mga boss. At mag-wiring na tayo dito mga boss. Positive input ng beam is connect natin sa positive power ng controller mga boss. At saka lagyan natin ng hinang mga boss no para di talaga siya matanggal mga boss. Tapos yung negative sa BMS input mga boss, connect natin sa negative power ng controller mga boss. Ganyan lang mga boss no. Tapos ihinang natin mga boss para dikit na dikit. I-test muna natin yung LED mga boss no kung okay ba ang wiring natin. Alright, ayun, umilaw siya mga boss. Ibig sabihin mga boss, tama yung pag-wiring natin mga boss. Natsambahan natin mga boss no. I-connect naman natin yan sa charging module mga. Connect lang natin yung positive na battery going sa positive output ng module mga boss no. Pagkatapos ihinang natin mga boss no. Alright, tapos cutting natin yung excess mga boss. Yung negative naman mga boss no. Negative output ng module connect sa negative ng battery mga boss. Ganyan lang mga boss. Alright, cutting sa excess mga boss. Tapos dito naman tayo sa LED indicator niya mga boss. Umiilaw naman yung internal indicator niya mga boss no. Gawan lang natin to ng external na LED indicator mga boss. Para mas maintindihan natin mga boss no, ito yung charging input niya mga boss no. Positive. Tapos ito yung negative. Dito, ito yung internal na LED indicator niya mga boss. Tapos dito tayo mag-connect sa kaniyang external LED indicator. Bali yung sa gitna nila mga boss is common, positive nila to mga boss no. Tapos yung sa right side mga boss, ito mga boss, ito yung negative na red LED mga boss. Tapos yung sa left side, ito naman yung green LED niya mga boss. Huwag ipagpalit tong dalawa mga boss no, kasi ang red LED is charging indicator siya mga boss. Tapos yung green mga boss is full charge indicator mga boss. Pag magpalit to mga boss no, ang charging indicator niya instead na red magiging green. Kaya huwag ipalit silang dalawa mga boss no para di tayo malito mga boss. Kasi alam naman natin na ang charging indicator is red talaga siya mga boss. Pag full charge na nagiging green. Ganyan lang mga boss no para mas maintindihan ng maayos. At dito nag-wiring na tayo ng kanyang charging indicator mga boss no. Sundan nyo lang yung simple demonstration natin mga boss para di kayo malito mga boss no. Lagyan nyo ng wire. Tapos sukatin nyo lang para magkasya. Huwag masyadong mahaba. Ganyan mga boss no. Tapos okay na. I-test natin mga boss no kung working ba ang ating charging indicator mga boss. Alright, saksak natin, nag-red light siya mga boss no. Ibig sabihin mga boss, tama yung wiring natin, nakachamba ulit tayo mga boss. Tapos dito mga boss, i-fix na natin ang ating charging module. Hindi na tayo naglagay ng heatsink dito mga boss kasi ang ating battery is nasa 1 ampere hour lang yan mga boss. Pero pag ang battery nyo is lagpas na sa 5,000 to 10,000 milliampere hour mga boss, dapat maglagay kayo ng heatsink mga boss. Dito mga boss no is nilagay na natin yung cover niya. At dito mga boss no, nag green light yung LED dito mga boss. Ibig sabihin puno ng ating battery.